Happy Father's Day sa lahat Happy ng mga Father's Day. Opo. haligi ng tahanan ngayon na darating na linggo, Miss Jackie. At saludo tayo sa mga tumatayong haligi ng tahanan na nagbabalanse ng pamilya. Ayan, trabaho. At yung iba may active lifestyle pa. Ayan, pag-golf-golf. Ayan. Nagbabike. Nagbabike. Pero sa mabilis ata abalang mundo natin, Miss Jackie. Ngayon po mga kababayan, madalas din idadaing ng mga tatay ang matinding pagod. Ha? Yung tipong simula pa lamang na araw parang lantang gulay ka na. Ha? At kulang ka sa sigla at lakas. Ayan. Kaya para pag-usapan ng kalusugan ng ating mga multitasking na mga tatay, abay let's welcome back ang kagapay at gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. is the name. Hi, Doc Gary. Good morning. Good morning, Lucky Deo at Jackie. Iba ang intro ko ngayon. Ikaw na masyadong Thank you. Masyado kang magugulat din, Doc. Ayan. Good morning sa lahat and happy Father's Day sa Sunday. At Doc, ang mga tatay natin talagang sagad ang kayo sa trabaho. Ha? Ayan, pag-uwi, sikasyon ng pamilya. Ayan, naglalaba pa, ayan. Yung iba may sports pa, ayan. Kapag ba ang isang tatay, Doc Gary, ay nagsimula na makaramdam ng matinding panghihina o kaya pagod, ano ang medical na implikasyon nito? Ayan, is it just physical fatigue o stress o broken-hearted? Anong tawag dito, Doc? Actually, Lakay, no? Pag ang isang tao ay dumadaing ng pagkapagod, unang tanong, ano bang ginagawa mo? Bakit ka napapagod? Kasi merong iba dyan na talagang napagod dahil naman sa kulang sa tulog, maaga nagising, nagtrabaho buong araw, hindi na kumakain ng sapat, sobrang stress pa sa kanyang trabaho o gawain. Hindi lang sa nagtatrabaho, pati estudyante. Diba? Lalo na, Doc, yung mga construction worker, makita mo, ayan, para lumakas, para ang inom ng yung energy drink na ano, Cobra. Actually, sa isang banda, no, yung mga pag-inom niyan, maaaring kung isa, walang masama. Pero pag nasobrahan, masama yan. Dahil Saka madalas po na iniinom. Majority kasi, Jackie, ng laman ng mga energy drink, yung sugar ang nagpapabigay ng extra energy. Yung sugar content. Tapos may caffeine. Mataas ang caffeine yan na pwede mag-cause din ng palpitation, hirap sa pagtulog, dehydration, pwedeng ganyan. So, palagi ko sinasabi sa pasyente, i-identify muna natin kung valid ba ang reason para mapagod ka or napapagod ka, wala ka namang ginagawa. Ayan, paano yung ganun, Doc? Wala ka masyadong ginagawa, pero pagod ka na. Yung mga standby sa kanto-kanto. Makikinig ka lang sa balita, makikimarites lang, pag-uwi mo. Pagod na eh. Pagod ka na. Ayan. Nahahapo na. Patig ba yun o stress, Doc? Anong tired? Yung salitang tiredness saka yung salitang fatigue sa Pilipino, pinagsama nila sa salitang pagod. Ayan, Pero sa English, magkaiba po yung tiredness sa fatigue. Ha? Anong pinag-iba ng fatigue tsaka tired? Ang tiredness, ito research ko na to. Ano ba sa Tagalog yung tiredness? Ano ba yung fatigue? Nakalagay pagod. Paano mo mahiwalay yung dalawa? Yung isa pagod, yung isa sobrang pagod. Ganun lang sa Tagalog, no? Pero yung fatigue, sobrang pagod o yung tiredness? Yung tiredness is pagod. Yung fatigue sobrang pagod, no? Pero may definition yan eh. Pag sinabing pagod, lahat tayo napapagod dahil sa ginagawa natin, nasobrahan yung ginagawa natin, na kulang tayo sa tulog. Pero ang pagkaiba ng pagod sa sobrang pagod, yung pagod, magpahinga ka lang, matulog ka, kumain ka ng maayos, kinabukasan ayos ka na. Oo nga, oo. So pag ang pasyente dumaing ng ganito, hindi kasi ako nakatulog kagabi kaya pagod ako. Iba yun sa ang haba ng tulog ko kagabi pero pagod na pagod pa yung pakiramdam ko. Naka 8 hours naman po ako pero parang mabigat pa rin. Madalas ko marinig din yung ganyan na ang haba naman ng tulog ko, bakit pagod ako? So pag ang isang tao pagod dahil sa kanyang ginagawa, okay, hindi nakatulog kaya siya napagod, yan ay pangkaraniwan. Pahinga at ayos na. Pero yung taong sa tingin mo, wala ka namang ginagawa para mapagod ang gusto. Tapos natutulog ka na na maayos, pero pagod pa rin pakiramdam mo, alamin na natin kung bakit. Majority doon sa mga ganong kategorya,
nutritional deficiency ang dahilan. Oh. Kulang sa vitamins. Vitamin B12 kadalasan, saka yung mga iron, folic acid, mga ganyan. Majority. Hindi na ko kaya Dok sa sa energy drinks. Hindi na kukuha sa energy drinks. Hindi pwede. Wag daw yun. Oo. Oo. Ngayon, yung iba naman, yung ibang mga kategorya, nandun na yung thyroid problem, usually hypothyroidism, na pangkaraniwan nangyayari din sa senior. Dahil sa mga senior, may tinatawag na physiologic hypothyroidism. Ito yung dala ng nagkakaedad, bumababa yung thyroid hormone, humihina ang production ng thyroid ng isang senior sa paggawa ng thyroid hormone. So, humihina. So, physiologic ang tawag doon. Physiologic o part of aging. Oh. Yung isa naman, diabetic. Ayan. Pwedeng diabetic na mataas ang sugar, nanghihina. Pwede naman chronic stress, pwedeng depression, anxiety, chronic infection, at marami pang iba. So, kung identify natin yung bakit may fatigue ang isang tao, napakaraming pwedeng dahilan. But majority nandun pa rin sa nutritional deficiency, yung kulang sa kinakain, hindi sapat na sustansya sa kinakain. Kaya nga doon pumapasok minsan yung uminom ka ng mga Kung ano-ano. special formula na gatas, na yung binabanggit natin mga N+, ayan. gold. Oh. Doon Ayan. pumapasok yan kasi nutritional no? Yung iron naman, doon pumapasok yung mga ferrous sulfate. But tulad nung last Tuesday na napag-usapan namin nila Romel, tsaka ni Sister L, na ang ferrous sulfate, isa lang klase yan. Merong ferrous fumarate na mas maganda ang absorption. Kaya kung iron deficiency, yung namumutla, mababa yung red blood cell, mababa hemoglobin, hematocrit, ang sinasuggest ko, yung ferrous fumarate ang hanapin. Ferrous fumarate. Kasi ang ferrous fumarate, lakay, ang elemental iron, ibig sabihin ng elemental iron, yung na-absorb, naiiwan sa katawan mo, ay 33% compare mo sa regular ferrous sulfate. At itong sinasabi kong information are Googleable. Ibig sabihin, pwede nilang i-check. So, yung ferrous fumarate, sa mercury drug, isa lang naman ng ferrous fumarate. Yan yung may kasama pang folic acid na 800 micrograms. So, kadalasan, pag nagbigay ng iron ng mga doktor, kadalasan may folic acid. And combine na yan dun sa phenol. May folic acid na 800 micrograms at meron pa siyang elemental iron sa pamamagitan ng high elemental iron sa ferrous fumarate. So yan pala Combine na yan. Ito yan nasa foil na to. Yan yung hawak mo, Jackie. Yan yung isang kahon na yan. Ang laman yan, 100 capsule. So 100 days na yan Phenol kung capsule. once a day lang iinumin. So ito isang magandang source ng iron na may kasamang folic acid. Ayun. So yan pala Dok, yung uso-uso na kailangan mag-take ng vitamins at supplements. Ayan, para pandagdag lakas at sapat na Counter yung vitamina sa ating fatigue. katawan. Oo, ma-counter mo yung fatigue. Yan. Kaya, yung ano Dok, yung may iniinom na may ginseng. Anong benefits naman nito? ang ginseng naman is kilala as energy booster. At the same time, tumutulong yan yung sa endurance, yung strength. Mas, kumbaga yung kaya mong takbuhin, mas malayo ang naaabot mo because ini-increase yung endurance mo. So yung multivitamins naman na may ginseng, yung ultima natin na babanggit, once a day din, maganda yan sa mga tao naman na parang walang mental alertness, parang antok-antok, ganyan. Na walang kinalaman sa kakulangan ng iron. Kasi kung iron deficiency, I suggest phenol kasi ito yung ferrous fumarate. Kung ang habol naman natin, yung general, normal naman ang, ang red blood cell mo, habol mo lang, mas gising ka, mas mataas ang energy mo, pwede na yung ultima once a day. Parang once a day lang naman ang inom. Pati itong phenol capsule. Yung phenol capsule, mas magandang inumin yan ng bagong kumain ng almusal. Before meal. Pag talagang napakababa ng iron ninyo, base sa advice ng doktor nyo, red blood cell nyo, magsak sa 4. Kasi normal 4 to 5. So kung nasa 2 lang o 3, pwedeng 2 times a day inumin yung phenol. At I suggest dapat mas maganda walang laman ng tiyan. Ganon? Mas maganda walang laman. Ba't may ganon, Dok? Minsan may kailangan may kailangan laman ng kumain tiyan, na. yung iba walang laman ng tiyan. Bakit? Dalawa ang main reason kung bakit may advice na ganyan. Number 1, may mga gamot or supplements na mas maganda absorption na may na walang laman ng tiyan Walang mo. laman ng tiyan. At isa pa,
Meron naman iba naman na pinapainom mo na after meal because alam na ito'y maaari mag-cause ng gastric irritation. O kaya posible din na yung gamot na yun o supplement na yun, maganda na kumain ka muna, lalo na yung mga pagkain na fatty food kasi may mga tinatawag na fat soluble vitamins, may tinatawag na yung fat soluble, yung mga vitamins na A, D, E, K, ADEC. Ito yung mga vitamins na tinatawag na fat soluble. Pagka meron kang kinain na medyo taba, mas na-absorb siya. Di ba dapat taba nilalabas yun? But may good fats kasi. May good fats. May amount pa rin na kailangan, di ba, Dok, ng katawan niyo. Ayan. Naku, tama-tama, Doc Gary, sa bigat ng responsibilidad ng mga tatay natin ngayon. Lalo ngayong sigurado mga tatay may stress ngayon dahil gastos sa Father's Day. Dapat sila ang paggastosan, hindi sila yung gagastos. Ang pagkaalam ko, pag Father's Day, dapat yung mga anak na gagastos sila din. ang nililibre. Ayan. Baliktad eh. Paano kung estudyante yung anak? Wala Hindi pa. Naintindihan natin yan. Ano yung mga tips, Doc, para magkaroon sila ng sapat na protection at sustained energy sa araw-araw? Yung ating pagkapagod o yung tinatawag na sobrang pagod, pareho yan na kailangan natin kumain ng sapat, kumain ng tama, mag-ehersisyo, yung kaya lang natin base sa nararamdaman natin. At uminom na maraming tubig, sapat na tulog, alis na yung mga bisyo. Ito yung mga basic na palagi natin naririnig. Taking supplements ay pandagdag. Hindi yan pamalit pa rin sa tamang pagkain. So, taking Ultima multivitamins with ginseng, hindi yan pamalit pa rin sa tamang pagkain. You take it once a day. Yung pag-inom ng phenol sa mga, lalo na yung mga babae na madalas mahilo pag may menstruation, it's a sign na nagbababa yung iyong red blood cell during the time na ikaw ay nagkakaroon ng mens or during the time na may mens ka. So, taking phenol once a day before breakfast, i-try nyo lang for 2 months, then tingnan nyo yung mga kada buwan na may mens kayo. Kung nabawasan na ba yung hilo nyo o panghihina. Si Jackie at si Sally, hindi yata nagme-mens sa mga to, kaya hindi na problema. Meron pa. Grabe naman. Last time dito ka nga, Ma'am Sally. Dito last time kasi nandito yung katabi ko yan eh. May nagtanong, kasama ba ni Doc Gary yung mama niya? Sabi ko, hindi. Ex-girlfriend ko yan eh. Ma'am Sally, magpakita ka nga. Akala mother ko kasama ko habang nagbo-broadcast daw ako. Pero Doc Gary, ayan, nabait mo exercise. Kailan pa bang mag-exercise ang tatay, isang kahit sino, ha? Ikaw naman, alam mo, ikaw, si tatay, pag uwi ng bayan, naglalaban, malansya, ayan, nag-aararo sa bukid. Kailan pa ba mag-exercise, mag-jogging? Ganun ba? Hindi kasi exercise ang tawag doon. Hindi ba exercise ang tawag doon? Yung mga trabaho, mag-aararo sa bukid, anong tawag doon? Ang tawag dyan ay stress. Ganun ba yun? Except yung araro sa bukid. Ay, kasi nagpapagod ka, pinapawisan ka, masakit ang bewang, mga ganun. Pero hindi yan eh. Ang pag-describe natin ng exercise, dapat it should be fun. Ayan, mo, nasa likod na. Ma, hello ma. Ex ko yan, ex. Okay. So, pag sinabi exercise, it should be enjoyable. Saka may goal ka kung anong reason bakit mo ginagawa. Number one, ang goal palagi is magpalaki ng katawan. Hindi. Ang goal natin is to sustain good health. Ganon. Maintain and sustain. Hindi pala may tuturing na exercise yung pag-aararo sa bukid. Yung sabi ng nanay nga, kadalasan mga nanay sabi, ako naglowalis, ako nagbubunot, ako naglalaba. Hindi ba exercise yan? Hindi po exercise yan. Stress ang tawag kahit dyan. po kahit sinasabi na pinagpapawisan naman ako. Paano si Lola, nagwawalis pero sisipol-sipol. Ayan. sa Lola siguro exercise na yan. Sa umaga. Kumakanta pa. Galaw-galaw nga di ba sabi? Galaw-galaw para hindi raw pumanaw. Ayan. Maraming salamat, Doc Gary, sa regalong gabay, pagkalusugan sa mga multitasking na tatay. Ayan, tatandaan mga kabayan, lalo mga haligin ng tahanan. Huwag nating baliwala ang senyales ng pagod dahil kayo ang lakas ng inyong pamilya. Ayan, kailangan niya ng Ultima, at saka Phenol Capsule. Ayan.
So ano pa ang advice natin na Doc sa mga tatay ngayong darating na Father's Day? Advice ko lang sa lahat ng mga tatay, lalo na yung mga sobrang sipag, no? Na pag kayo po'y nakakaranas ng matinding pagkapagod at lumalampas na ng 2 linggo, at maski anong pahinga hindi nagbabago po, no? Hindi kayo nakaka-recover sa iyong kahinaan, at lalo na kung may nararamdaman kayong tulad ng mga sumusunod, no, na may kasamang lagnat, walang ganang kumain, may parang hinahapo, magpa-check po kayo, baka meron pong medical reason na dapat bigyan ng pansin. Ayun. At hanapin si Dr. Gary C. Sa The Life Extension Center for Health and Wellness. Diyan po sa 3rd floor ng Belkans Tower sa Malakas Street. Naku, lalakas kayo dyan. Ayan. Malakas at mapagmahal. Corner mapagmahal. Ayan. Mapagmahal dahil marupok. Ayan. Ang puso. Hindi naman. Iba yun, Lakay. Iba yun. Ayan. Diyan sa Diliman, Quezon City. At pwede yung tawagan sa telephone number 8911-1314. Ba? Daling tandaan, ha? 8911-1314. Ayan. Doc Gary, maraming salamat po. At hanggang sa muli, huwag ka mawala sa Martes. Ayan. Thank you. See you Ayan. sa Tuesday. At sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. The road